Isa rin ba kayo sa mga nakaranas ng brownout kahapon na sinabayan pa ng init ng panahon? Yan ang kalbaryong dulot ng manipis na supply ng kuryente sa ilang taga Luzon at Visayas. Kaya ang DOE, pinagpapaliwanag na ang NGCP sa taon-taon na umanong aberya sa power supply. Narito ang express report ni Gerard de la Peña. Nagulat ang mga residente nang biglang mag-brownout sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila kabilang sa mga apektado ang North Caloocan. Sobrang init. Sa amin walang problema tatanda. Sa bata kasi ang kawawa. Nagpaypay ako ng 2 oras para sa mga bata. Kasi talagang sila yung kawawa Ayon sa National Grid Corporation of the Philippines o NGCP, posibleng maulit ngayong araw ang rotational brownout. Itinaas sa red alert status ang Luzon Grid. Hanggang alas 9 naman ng gabi ang red alert status sa Visayas Grid. Ang ibig sabihin ng red alert status, hindi sapat ang supply ng grid para sa demand ng consumers. Kaya naman posible pa rin ang rotational brownout sa ilang lugar. Paliwanag ng NGCP, nasa 12,595 megawatts ang peak demand sa kuryente, pero nasa 12,479 megawatts lang ang available capacity sa ngayon. 27 power plants daw kasi ang hindi umaandar, kaya mahigit 4,000 megawatts ang hindi nababato sa grid. Minomonitor namin yung mga planta natin. So kaya yung DOE at saka yung ERC ay nagbigay na rin ng instructions o direktiba do sa mga generating plants at saka sa NGCP na ayusin na kaagad yung mga rason kung bakit nagkaroon tayo ng outages. Ang Meralco naman, kinailangan daw magpatupad ng rotational power interruption. Malaking tulong ito para ma-manage ang impact ng red alert sa aming service area. Pero patuloy pa rin ang masusing pagbabantay. Inatasan naman ng Department of Energy at Energy Regulatory Commission ng NGCP na magsumite ng ulat hinggil sa aberya sa kuryente. Nanawagan din ng DOE sa mga opisina ng pamahalaan na magtipid sa kuryente sa gitna ng kakulangan ng supply ng kuryente. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Nikki de Guzman po. Para sa pasada ng mga rumaratsyadang balita, mag-follow at mag-subscribe na sa social media pages ng News 5.